Mari Roque. Dating Executive Secretary Salvador Medildea sumailalim sa operasyon sa The Netherlands ayon kay Senator Robin Padilla. Malacanang tiniyak na gagawin ang lahat upang maiuwi pa rin sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Former Presidential Communications Office Chief Attorney Trixie Cruz Angeles dumalo na sa House Tri-Com hearing. Transport strike sa March 24 hanggang 26. Itutuloy pa rin ang grupong Manibela. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tila hindi kumbinsido si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos sa paliwanag ng mga opisyal ng pamahalaan na naimbitahan upang magpaliwanag. Pinag-aaralan naman ni Senator Amy na magsagawa ng isa pang pagdinig. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Hindi pa sigurado si Senador Amy Marcos kung masusundan pa ang pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa presidential sister na siyang chairperson ng Committee on Foreign Relations na siyang nanguna sa investigasyon, nag-iisip pa siya kung magsasagawa ng pangalawang hearing sa issue. Kasi biglang maraming ibig magtestigo, tignan natin kung kailan may time. Kaya hindi muna ako magsasalita o maghahatol dahil tuloy-tuloy pa po ang hearing. Hindi pa tayo sigurado kung magsasara na po tayo dahil marami pang nagbo-volunteer. Tila hindi rin kumbinsido ang senadora sa paliwanag ng mga resource person na naimbitahan upang magbigay linaw sana sa nangyari. May tangulo ng iba eh. Nakakatawa. Sir, are you convinced? Parang kailangan yata nila ng group chat. Sa tanong naman kung sa tingin niya ay napagkalooban ng due process ang former president. Ang may due process talagang ginawa sa Pangulo o wala? Nung sinerve yung warrant at dinala sa case. Kayong humatol, parang wala, di ba? Sa ngayon, hindi pa umano sila nagkakausap ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pagsuko ng pamahalaan kay Duterte sa International Criminal Court. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala umanong red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating Pangulong Duterte. Sa pagdinig ng Senado, nabatid na hindi red notice kundi diffusion notice lang ang inilabas ng Interpol laban sa former president. Pumasok sa database for unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na... So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. Red diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Itinanggi naman ni Secretary of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, ang umano'y pagpaplano ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa naturang pag-aresto. Sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there and not to skirt ma'am executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words ma'am, in Hong Kong, that I think you have a clip. He said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. Kinwestiyon ang mga senador sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ang kawalan ng warrant of arrest mula sa lokal na korte sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagpaliwanag din ng mga ito si Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III sa pananakot at pagbabanta habang inaaresto ang dating Pangulo. Narito ang report ni Bernard Dadis. The warrant that came from the Kaya nga, what day system, na? the next day is 12 po.
So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte. Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Naninindigan ang Philippine National Police na mayroon silang kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court nang arestuhin ito. Subalit ang pamilya Duterte, maging ang dating Pangulo, wala daw nakitang kopya ng warrant of arrest kaya't hindi ito nabasa ng dating punong ehekutibo. A former president was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process and without any legal basis under our laws. On Section 14, ito, in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until contrary is proved and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel. Ito importante, to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Hindi alam ng lawyer niya. How do you expect him to run to court to get legal remedy? Kaya naman kinuwestiyon ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos ang video ni Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III na nagsasabing legal ang pag-aresto ng mga pulis kahit walang bitbit na warrant of arrest. Pinagpaliwanag din ni Senator Jinggoy Estrada ang general sa ginawang pananakot at pagbabanta nito sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan nung kinulong po yung tatay ko. Ganon din. Kawalang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan? Ganon na lang. Matanong ko naman sa General, wag naman po sana mangyari, God forbid, sa pag sinapit ng ni President, pag sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope not. Wala namang maikatwiran ang PNP kung bakit hindi pinapasok sa Villamor Air Base si Vice President Sara Duterte para makita ang dating Pangulo bilang abogado at kapamilya nito matapos ang ginawang pag-aresto. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. Sa kabila naman ng pagtanggi ng DILG na mayroon na silang advance info sa gagawing pag-aresto sa dating Pangulo. Inamin naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na naglabas sila ng memo para sa deployment ng mga pulis sa Davao simula March 11. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that I think you have a clip. He said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. Ma'am, tama po yan, no? Madam Chair, no? Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumalo rin sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng video conferencing. Humihingi siya ng paliwanag sa Armed Forces of the Philippines sa pananahimik nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? Depensa naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nasa Villamor Air Base lamang sila para sumuporta sa Philippine National Police
At bilang pagsunod sa mga proseso ay bahagi ng tungkulin ng Armed Forces alinsunod sa konstitusyon. As we said, our jurisdiction ends in providing support to the Philippine National Police. And with respect to the Presidential Security Command, that is a highly secure unit, and operational security is strictly followed. Walang nakikitang problema ang isang International Criminal Court accredited lawyer sa naging basehan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naging pagdinig sa Senado, lumabas na ang naging basehan umano sa pag-aresto sa dating Pangulo ay diffusion request at hindi Interpol Red Notice. Ayon kay Attorney Joel Butuyan, wala namang issue dahil coordinating organization lang naman ang Interpol at valid naman ang inilabas na arrest warrant mula sa International Court. Yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para may bigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect. No? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter. Samantala, nagpasalamat naman ang Malacanang sa isinagawang pagdinig ng presidential sister na si Senator Amy Marcos dahil mas naging maliwanag ang issue sa pag-aresto sa dating Pangulo. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan, kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Walang balak manirahan sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng pangalawang Pangulo na mayroon siyang return ticket, ngunit hindi pa niya matiyak ang eksaktong petsa ng pag-uwi sa Pilipinas. Meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Tiniyak naman ni VP Sara na nagagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin kahit nasa ibang bansa siya ngayon. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na dapat nang mag-move on ang publiko dahil maaaring hindi na muli makabalik ng Pilipinas ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang maghahanap ng paraan upang ilaban ang kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Pointless o wala ng saysay para kay Vice President Sara Duterte ang pagkaramdam ng galit o disappointment sa nangyaring pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat nang mag-move on ang bansa dahil maaaring hindi na makabalik sa Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na
mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Bagamat walang nakikitang pagsisikap mula sa pamahalaan para maiuwi si dating Pangulong Duterte, sinabi ni VP Sara na patuloy silang maghahanap ng paraan upang maibalik ang dating Pangulo sa bansa. I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them kung ano yung dapat gawin. Dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Samantala, sinagot din ng Vice Presidente ang mga tanong tungkol sa posibilidad na may traidor sa loob ng kampo ng kanyang ama na kasama nilang bumiyahe papuntang Hong Kong. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ni Vice President Sara Duterte na i-apply ng permit ang kanyang mga kapatid upang madalaw ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ito sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni former President Duterte sa darating na March 28. Narito ang report ni Joan Nano. Hinihintay na ni Vice President Sara Duterte kung sino sa kanyang mga kapatid ang bibiyahe patungo sa The Netherlands upang mabisita ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob na ng detention facility sa International Criminal Court, sasalubungin ni former President Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa darating na March 28. Kaugnay nito, plano ni VP Sara na i-apply ng permit ang kanyang mga kapatid upang madalaw sana ang kanilang ama sa kanyang birthday. Antay ako kung sino sa mga relatives namin ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. Ayon sa Vice Presidente, sa ngayon ay maayos naman ang kalagayan ng kanyang ama sa loob ng detention center, bagaman iniinda nito ang pananakit ng kanyang tuhod at likuran na anyay normal na sa edad ni former President Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao, masakit yung tuhod, masakit yung likod, meron siyang nararamdaman na sa lamig ba? So nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot.
So far, wala siyang gana masyado kumain. Sinasabi niya, nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor yung request. Samantala, muli namang binigyan diin ni VP Sara na kahiya-hiya ang ginawang pagsuko ng Pilipinas sa isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na plano nilang mag-apply ng legal aid sa ICC para sa gagastusin sa legal team ni former President Duterte. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Handa si Attorney Harry Roque na sundin ang desisyon ni Vice President Sara Duterte hinggil sa binubuong legal team para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang latest press briefing, sinabi ni Attorney Roque na sang-ayon siya sa payo ng Vice Presidente na asikasuhin muna niya ang kanyang aplikasyon para sa asylum at pinauubaya na sa mga ito ang pagpili sa magiging abogado ni former President Duterte. Nauna nang sinabi ni VP Sara na hindi makakasama si Attorney Roque sa binubuong legal team para sa kanyang ama upang makapag-focus ito sa aplikasyon ng kanyang asylum sa the Netherlands. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni BP Sara at ang gusto ni BP Sara mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ko at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kumakalat na balitang nag-apply umano ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at Hong Kong. Sa isang opisyal na post ni Attorney Roque, ipinaliwanag nito na hindi anya kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Kaya naman imposible anya na nag-apply doon si former President Duterte ng asylum. Sinasabing nag-apply ng asylum si dating Pangulong Duterte bago pa umano siya ipaaresto ng International Criminal Court. Sa kaugnay na balita, formal nang nakapaghain ng aplikasyon para sa kanyang asylum sa the Netherlands si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Nauna nang kinumpirma ni Roque ang kanyang plano na pansamantalang manatili sa the Netherlands bunsod ng anyay political persecution sa kanya dito sa Pilipinas. Hindi idinetalya ni Attorney Roque ang kanyang eksaktong lokasyon, pero sinabi nito na naghihintay na siya ng first interview para sa kanyang application for asylum. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refoulement, karapatan sa non-refoulement. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution, at yan po ay bansang Pilipinas. Sinabi naman ng Malacanang na mas maganda para kay dating spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik sa bansa kung hindi naman ito kasama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito ay upang personal niyang mapatunayan na siya ay walang kasalanan.
Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo, galing sa kanyang bibig, ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mag-uusap sila ng Department of Justice hinggil sa susunod na hakbang para kay Attorney Roque. Anya, hindi maituturing na pugante si Roque at hindi makahihingi ng tulong ang gobyerno sa Interpol hanggat walang kaso laban sa dating Malacanang spokesperson. Hindi na mahalaga para kay Vice President Sara Duterte kung wala na sa legal team niya para sa impeachment trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa naman ang mga kongresista na sasagutinan ng pangalawang Pangulo sa impeachment trial ang mga alegasyon sa paggastos nito ng confidential funds. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nasa The Hague, the Netherlands pa rin si Vice President Sara Duterte matapos isuko ng Philippine government ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Sa kabila nito, ipinahayag ni VP Duterte na tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng kanyang legal team para sa impeachment trial. At ngayong wala na sa legal team niya ang amang si FPRRD para sa nakabinbing paglilitis, hindi na anya ito mahalaga. It will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. Dagdag pa nito, may mga abogado nang nakatutok para sa impeachment complaint laban sa kanya. Inihahanda na rin anya ng legal team na ito ang mga testigo at mga sagot sa articles of impeachment. Ang paniguraduhin ko lang ay merong grupo ng abogado na nakatutok doon sa dalawang kaso na yon. Ang sa akin na lang naman ay consultation at decision making, no, sa mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ng desisyon ng kliyente. Samantala, duda naman si House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa magiging palusot ni Vice President Duterte sa mga alegasyon sa paggastos ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Pero paniwala ng kongresista sa impeachment trial ng Vice Presidente, sasagutin ang mga tanong kaugnay nito. Kabilang sa impeachment complaint laban kay VP Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y maling paggamit at paglustay sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Si Congressman Ortega ang naghayag ng iba pang kaduda-dudang pangalan ng recipients ng confidential funds bukod kay Mary Grace Piatos. Hindi ko alam kung ano pang palusot o ano pang irarason nila talaga dyan. Sabi ko nga, masasagot na lahat yan sa ating impeachment. Pero may supporting documents po lahat. Wala po silang, kumbaga, wala silang pagkatao. Walang birth certificate, walang marriage certificate, wala ring death certificate. So, siguro talagang dun yung punto na lahat ng assumptions, lahat ng palusot, lahat ng mga tanong natin, lahat tayo nagtatanong, masasagot na po lahat. Magkakaroon na po ng liwanag. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ni VP Duterte. Kamakailan ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakapagsagawa na ng mock trial ang mga ito. Actually, you have 11-man team dyan eh. So it's also important para they can move as one, yung rapport at saka yung tinatawag nating chemistry. How can not only consolidate their the data and the evidences that they have to provide, but how can they also complement each other? Sa July 30, inaasahang magsisimula ang paglilitis kay VP Duterte ng Senate Impeachment Court. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbahagi ng update si Senator Robin Padilla hinggil sa kalagayan ni former Executive Secretary Salvador Medildea.
Sa bagong post ni Senator Padilla sa kanyang Facebook page, sinabi nito na natapos na ang urgent medical procedure ni former ES Medeldea at nagpasalamat sa matagumpay na operasyon. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na may iniinda sa kanyang kalusugan ang dating Executive Secretary. Dahilan kung kaya't inaasahan na rin ang pag-withdraw nito bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hindi pinagbigyan ng korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na mapauwi sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ikinagulat naman ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng korte. Narito ang report ni Dante Amento. Binatad ng Timor-Leste Court of Appeal ang dalawang naunang desisyon nito na pauwiin sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice o DOJ. Ngunit ayon sa DOJ, hindi pa nila natanggap ang opisyal na kopya ng desisyon ng korte sa Timor-Leste. Bagamat nagulat at lubhang nadismaya ang kagawaran sa pangyayaring ito, hindi titigil ang gobyerno at gagamitin ang lahat ng remedyong legal para matiyak na magkakaroon ng hustisya at harapin ni Teves ang mga krimeng inaakusa sa kanya. Sabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, ang desisyon ng korte sa Timor-Leste ay patunay ng tagumpay ng rule of law. Dagdag pa nito na ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kawalan ng due process ay patunay lamang na ang desisyon ng korte sa Timor-Leste na ang mga target sa political assassination sa Pilipinas ay hindi makakakuha ng patas na pagtrato sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Naniniwala din ito na darating ang panahon na mapatutunayang inosente ang kanyang kliyente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakaiba at kaduda-duda. Ito ang pakiramdam ng Department of Justice sa biglaang pagbabago ng desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal sa extradition case ni dating Congressman Arnie Teves. June at December 2024 ay kapwa pinagbigyan ng korte ang hiling ng Pilipinas na pauwiin sa bansa si Teves. Subalit bigla na lang itong nabago kahapon. Para sa DOJ, ito ngayon ay seryosong alalahanin at kasalukuyan silang humihingi ng paliwanag hinggil sa batayan ng desisyon ng korte sa Timor-Leste. Ikinagulat din ng Malacanang ang naging desisyon ng Timor-Leste na hindi pagbigyan ang extradition ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginawa ng Department of Justice ang lahat upang maiuwi si Teves at pinag-aaralan na niya ang posibleng apela sa kaso. Tiniyak naman ng palasyo na gagawin ang lahat upang maiuwi ng bansa si Teves. Malaki po ang magiging impact po nito, considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Teves. So kaya po hanggat makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima. Dumalo na sa ikatlong pagdinig ng House Triple Committee hearing ang dating Presidential Communications Office Chief at social media personality na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kabilang ang abogado sa 11 social media personalities na pinadalhan na ng sabina ng TRICOM dahil sa no-show sa dalawang unang pagdinig ng 3 House panels. Si Attorney Cruz Angeles ay kasama rin sa naghain ng petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng pagdinig ng TRICOM. I understand that this is in aid of legislation. We're supposed to give information as to the legislation that they're proposing. Yun lang na information. Posible namang patawan ng contempt at detention order ang iba pang vloggers at social media personalities na patuloy na tumatangging humarap sa House Triple Committee. Nagsasagawa ng pagdinig ang House TRICOM kaugnay ng paglaganap ng fake news, disinformation, misinformation, online at cybercrimes. Layo nitong makabuo ng mga legislative measure upang i-regulate ang paggamit ng social media platforms.
Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang April 1, 2025 bilang regular holiday dahil sa Idil Fitr. Sa bisa ng Proclamation No. 839 na inilabas ng Malacanang kahapon, inaprubahan ang April 1, 2025 bilang isang national holiday para sa ating mga kababayang Muslim. Dahil dito walang pasok ang lahat ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa buong bansa, gayon din ang ilang pribadong sektor. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang digital technocrat na si Henry Roel Aguda bilang bagong secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Papalitan ni Aguda ang nabakanteng pwesto ni Ivan John Uy na una nang nagbitiw bilang kalihim ng departamento. Bago pa maitalaga bilang secretary ng DICT, dati nang nagsilbi bilang presidente at chief executive ng Union Digital Bank si Aguda noong August 2024. Dati rin siyang nagsilbi bilang Digital Infrastructure Lead sa Private Sector Advisory Council na binuo ni PBBM. Si Aguda ay may sapat na karanasan sa larangan ng banking, technology at telecommunication industries. Nakauwi na sa bansa ang 8 Pilipinong seafarers na sakay ng MV Solong matapos itong mabangga ng isang oil tanker sa England noong March 10. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakatanggap na ng pinansyal na tulong ang mga nasabing marino mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at DMW. Samantala, isa pang Pilipinong tripulante ang nananatiling nawawala at patuloy na tinutulungan ng DMW ang kanyang pamilya. Iniimbestigahan na rin ng kagawaran ang posibleng kapabayaan ng kapitan ng MV Solong na kasalukuyang may kasong gross negligence. Itutuloy pa rin ang transport group na Manibela. Ang plano nila ang 3 araw na transport strike sa susunod na linggo na sisimulan sa Lunes. Ayon sa Manibela, hindi na sila makikipagdialogo sa Department of Transportation sa kabila ng paanyaya ng ahensya ng pag-uusapan ng kanilang mga hinaing ukol sa Public Transport Modernization Program. Mula sa San Juan City, alamin natin na detalye kay JP Nunez live. JP, bakit ayaw ng makipagdialogo ng Manibela? Ella, ayon mismo sa chairman ng transport group na Manibela, yun kasing mga kumukontak sa kanila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at DOTR para sa dialogo ay dati na rin nilang mga nakakausap. Ang ngayon, ang gusto nilang makausap mismo ay si Secretary Vince Dizon para sila ay makipagdialogo sa DOTR. Na kung hindi daw si Secretary Dizon yung kanilang makakausap, ay hindi sila makikipagdialogo. Ipinaliwanag ni Marval Buena na chairman ng Manibela na itutuloy pa rin nila ang 3 araw na transport strike na nakatakda sa Lunes hanggang sa Miyerkules, March 24 hanggang 26. Hindi na nila sila makikipagdialogo pa sa DOTR ngayong araw o kahit sa weekend. Kaninang umaga, nagsagawa na rin sila ng transport strike sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kung saan sa Monumento, Caloocan City ang kanilang naging strike center. Kahit sa Lunes pa ang strike, nagsagawa sila ng biglaang protesta ngayong araw dahil pabago-bagoan niya ang schedule na ibinibigay sa kanila ng DOTR mula pa noong Martes para sa isang dialogo. Kaya kami nagsimula ng strike ngayon para iparamdam na mas malupit pa, mas malala pa sa Lunes ang mangyayaring transport strike. Nauna nang sinabi ng Manibela na nasa 150,000 hanggang 180,000 na kanilang mga miyembro ang lalahok sa nationwide na transport strike nila na magsisimula sa Lunes. Ngayong araw dito sa NCR at saka Karatig probinsya, kundi po ako nagkakamali, nasa 50,000 po kami ngayon na nagsama-sama upang magsagawa ng protesta at transport strike.
Samantala, kasabay ng protesta ng Manibela, meron ding isinagawang protesta ang transport group na Piston sa harap ng building na kinalalagyan ng opisina ng DOTR sa San Juan City. Pinangunahan ito ni Piston National President Modi Floranda. Kung ang Manibela hindi nakipagdialogo, ang Piston kinausap mismo ni Secretary Vince Dizon sa opisina ng DOTR. Nailatag na ng Piston ang kanilang mga hinaing kaugnay ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ella, nandito tayo ngayon sa isang building sa San Juan City sa opisina ng DOTR at kabababa lang ng National President ng Piston na si Modi Floranda galing doon sa pakikipag-usap o sa dialogo kay Secretary Vince Dizon. Ayon sa kanya, ang napag-usapan, isang linggo o 2 linggo, magdedesisyon ang DOTR kung pwede pang i-renew yung kanilang mga individual na prangkisa na yan nga yung patuloy na panawagan ng Piston kaugnay ng modernization program. Sa ngayon, nagpapatuloy pa yung kanilang isinasagawang programa dito sa San Juan City at inaantabayanan pa natin na mag-disperse itong grupo ng Piston. Yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Aabot sa nasa 3,000 bakanteng trabaho ang iniaalok ngayon ng Department of Migrant Workers sa isinasagawang job fair ngayong araw na inilaan para sa mga kababaihan. Ito ay bilang pakikiisa ng kagawaran sa selebrasyon ng International Women's Month. Mula sa Quezon City ang detalye sa report ni Evan Alvarez, live. Evan, ano-anong mga trabaho ang pwedeng applyan dyan ng mga kababaihan? Yes, Nel, alok ngayon ng Department of Migrant Workers dito sa isinasagawang Mega Job Fair sa Robinson's Galleria ang iba't ibang professional at skilled work, mapa-land-based man o sea-based sa iba't ibang panig ng mundo. Aabot ng higit 3,000 trabaho ang maaaring applyan ng ating mga kababayan kung saan 13 licensed recruitment agencies ang maaaring puntahan o pagpilian ng ating mga job seeker kung saan 9 sa mga ito ang land-based habang 4 naman ang sea-based. Sa kabuuan, 3,472 job vacancies ang ino-offer ng DMW sa iba't ibang sektor gaya na lamang sa hospital industry, hotel industry, shipping at iba pang klase ng mga serbisyo. Kasama sa mga bansa na naghahanap ng overseas Filipino workers o OFW ang mga traditional market na ng Pilipinas gaya ng Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Oman at pati na rin Hungary. Para kay DMW Undersecretary Felicitas Cubay, pagbibigay-pugay ang job fair na ito para sa mga kababaihang malaki ang papel sa ekonomiya ng bansa, pati na rin sa iba't ibang industriya abroad. They are not limited to household work alone. Nandiyan na sila sa professional, managerial level, sa skilled. We have women welders, we have women in the electronic sector, and marami tayong women na nakasakay sa barko. Aniya, competitive ang mga sweldo ng mga nurse abroad na nagkakahalaga ng nasa $2,000 o 114,000 pesos. Ang mga entry-level seafarer naman ay maaaring makakuha ng sahod na naglalaro sa halagang $600 hanggang $700 o 35,000 hanggang 40,000 pesos kada buwan. Nel, maaaring ma-hire on the spot itong ating mga job seeker depende sa mapapag-usapan sa pagitan ng recruiter. Pero ayon sa DMW, maaaring tumagal o umabot ng higit 1 buwan ang kabuang hiring process. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Nel. Maraming salamat sa iyo, Evan Alvarez. Sa layuning masustain ang pamumuhay ng mga gagraduate o mag-exit na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na pag-usapan sa Regional Directors Consultation Conference ngayong araw ang handog na financial literacy program at job opportunities ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa mga ito. Alamin natin ang detalye sa report ni Mia Alonzo live.
Mia, ano-anong ahensya itong nag-commit para sa sustainable livelihood ng 4Ps beneficiary at ano ang kanilang mga commitment sa mga benepisyaryo na magtatapos na sa 4Ps? Sa Regional Director Conference ay ang Department of Labor and Employment at ang Department of Trade and Industry. Nagsagawa ngayong araw ng konsultasyon at pag-uusap ang mga sangay ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development kasama ang ilan pang mga ahensya upang mag-formulate ng mga plano at interventions para sa mga mag-e-exit o gagraduate na sa programang Pantawid Pamilya Pilipino. Bilang pakikiisa, dumalo sa naturang event ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Department of Labor and Employment o DOLE. But these are just temporary intervention. Ang gusto po namin ay mabigyan ng mas permanenteng trabaho yung mga pamilya na nakapaloob po sa 4Ps. Kaya po kami po ay nagsasagawa ng mga job fairs para ilapit yung mga beneficiaryo po natin sa 4Ps sa mga available pong trabaho at sa mga kumpanyang naghahanap po ng mga manggagawa. Ayon pa kay Yusek Benavides, target nila na magsagawa ng job fair sa Cavite na pasisimulan din ngayong araw. Plano din ng kagawaran na ituloy-tuloy ang ganitong programa upang masalo ang mga mag-e-exit sa 4Ps member para sa sustainable income. Nagpahayag din ng positibong pagtugon ng DTI sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga programa at pagsasanay sa mga benepisyaryo. Training program for finance, business model, as well as mga registration of small businesses to become legitimate entrepreneurs, micro MSMEs. And of course, to give a platform for marketing. Kasi alam naman natin yung mga micros ay marami ring napoproduce na mga produkto na pwede nating bigyan ng platform para mag-start up ng negosyo. Aniya, layon din nilang mabigyang pansin ang maliliit na sektor sa komunidad na mibigyan ng oportunidad sa maaaring mapagkakitaan. Gusto natin na yung 2.4 na mag-i-exit sa program ay makaahon. So ibig sabihin, hindi na sila babalik pa sa kanilang dating sitwasyon na pagiging mahirap. So dapat nakaagapay, dapat andoon pa rin. Ella, inaasahan nga ang implementasyon nito pagdating ng taong 2026 dahil inaasahan na tinatayang nasa 2.4 milyon na mga beneficiary ng 4Ps ang mag-e-exit na sa programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At yan muna ang update mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na maglagay ng mga modernong closed-circuit television o CCTV units sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Pangunahin na ang Central Business District. Ang detalye ihatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang pangunahing dahilan ng pagbili ng Baguio LGU ng modern CCTV units? Yes, Nel, magandang tanghali. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio, makatutulong sa assets at resources ng lungsod at makapagbibigay ng mas maganda at mas mabilis na serbisyo sa pamamagitan ng monitoring sa mga crime index, traffic greening program at iba pa. Kabilang sa naturang hakbang, ang target ng lokal na pamahalaang palakasin ang crime and traffic monitoring ng Smart City Command Center. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nakatagdang ilagay ang 40 karagdagang automatic number plate recognition CCTV camera sa iba't ibang number coding area zones para sa mas mabilis na monitoring sa traffic conditions at pagkakakilanlan ng mga traffic violator at iba pang krimen. Sa ngayon ay may 40 na units ng ANPR CCTV na nailagay at kasalukuyang ginagamit sa mga entry at exit points sa lungsod at major intersections sa lungsod. Bukod dito, aabot sa 115 CCTVs ang nailagay sa iba't ibang lugar sa business district
para sa real-time monitoring. Tiwala ang alkalde na makatutulong sa assets at resources ng lungsod at makapagbibigay ng mas maganda at mas mabilis na serbisyo sa pamamagitan ng monitoring sa mga crime index, traffic greening program at iba pa. Bukod sa Baguio, 911 helpline at CCTV, saklaw din ng Smart City Command Center ang iba't ibang monitoring system kabilang ang kalidad ng hangin, panahon, flood early warning system, earthquake monitoring instruments, at GPS tracking para sa police mobile units ayon kay Mayor Magalong. Ang Smart City Command Center ay backbone programa ng Smart City ng lungsod na may kakayahang mangolekta, mag-analisa at gumamit ng maraming data mula sa iba't ibang mapagkukunan kabilang ang data ng sensor na subaybayan at pagbutihin ang paggamit ng iba't ibang mga sistema ng lungsod tulad ng trapiko, enerhiya at kapaligiran. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctorero, mula dyan sa Baguio City. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order upang buwagin ang Department of Education bilang bahagi ng mga ipinangako nito noong 2024 campaign. Sinabi ni Trump, mas malaki ang ginagastos ng Estados Unidos sa edukasyon kumpara sa ibang mga bansa. Gayunpaman, nasa pinakamababang ranggo ng listahan ang mga estudyante nito in terms of success. Inaasahang maharap sa legal challenges ang nasabing kautusan at mahihirapan nitong makakuha ng pagsang-ayon ng mayorya sa Kongreso. Maraming grupo rin ang kontra rito, kabilang ang mga unyon ng guro na nagsasabing maapektuhan ng mga mahihirap at may kapansanang estudyante. Nakatakda namang ilagay sa leave ang halos nasa 2,100 katao simula sa March 21. Tuwing ikatlong buwan, hindi mawawala sa Mass Blood Donation Drive ang MCGI Western Australia. Bahagi ito ng advokasya ng grupo na pagtulong sa kapwa at pagtataguyod ng mabuting gawa. Narito ang report ni Mariel Latosa. Taong 2010 na isagawa ang kauna-unahang mass blood donation ng mga miyembro ng Church of God International Australia o MCGI kasama ang mga miyembro ng MCGI sa Western Australia. Simula noon ay naging aktibo ang grupo sa pagbibigay ng dugo, kaya naman kabuuang 138 whole blood at 70 plasma donations ang naitala mula sa mga volunteer donors ng MCGI Western Australia mula March 2022 hanggang sa unang quarter ng 2025. At ayon sa Lifeblood Australia, ang kabuuang bilang ng donasyong ito ay nakatulong sa hindi bababa sa 624 na pasyenteng nangangailangan ng dugo o plasma. Ayon sa advokasya ng MCGI, ang pagbibigay ng dugo ay hindi lamang isang simpleng donasyon, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Dahil ang dugo ay hindi maaaring magawa sa laboratorio at makukuha lamang sa voluntaryong pagbibigay ng mga donor. Malaki naman ang pasasalamat ng Lifeblood Australia sa patuloy na suporta ng MCGI sa kanilang life-saving program. We can often have a shortfall, and that can often mean that we have a need for more blood donors to come. So if you're coming in as part of a community, it really does help the blood stocks of Australia. Well, what we're doing as being part of Member of God International is you're uniting together for a common cause, and you're just doing something wonderful. It's a great team bonding exercise that you're doing together. You're saving lives together. Patuloy ang panawagan ng MCGI sa iba pa nilang kasama sa iba't ibang panig ng Australia at buong mundo, maging sa publiko na makibahagi sa blood donation drive upang maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa nangangailangan kundi sa sariling katawan din. Dahil ang pagdodonate ng dugo ay mayroon ding mabuting dulot sa katawan ng isang donor. Mariel Latosa, UNTV News and Rescue, Western Australia.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 40, versikulo 8, na nagsasabi, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy weekend!